habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Azeveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 8:55 minuto bago mag-ikasyam ng umaga. Alright, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV, radyo na dyaryo pa, dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay.
Dito nga po sa Kasado Broadcasting Service RMM News TV. Ang responsabling mga mamamahayag, anuman ang lahi at lingwahe mo basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, publisher at resident CEO, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre naman po, Lunes na naman. Lunes. So, September 9 ng taong kasulukuyan. Ito po ang inyong abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuhan, sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Alright mga kababayan, samahan po ninyo ako sa looban ng 2 oras ng ating palatuntunan. Tayo po ay maghahatid ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon na nagaganap dito sa loob at labas ng ating bansa. At syempre, ngayon po ay araw ng Lunes. Lunes na naman, September 9, 2024 ng taong kasulukuyan. At syempre, ito na naman po tayo, raratyada naman po tayo sa ating mga mahalagang mga balita. Good morning sa lahat ng ating mga taga-Studio 2. Bulwagan ng balitaan kay Kuyang Alan Bordeos, kay Kuyang Jack Frost Bordeos, kay Ate Cora Biernes at kay Ate Joy Pasco. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Likewise, ganun din po sa Studio 3 kay Kuyang Wayne Espino Lauzon. At syempre sa lahat po ng ating mga tagapaghatid balita, ang sa ating mga kasado patroller, good morning sa inyong lahat. Ganun din po sa ating mga kolumnista at writer ng ating balitang kasado. At syempre, Lunes naman po upang tayo'y magsama-sama. Ang palatuntunang ito ay inyong mapapanood at maririnig tuwing Lunes hanggang Biyernes. Official time, alas 8 ng umaga hanggang 10:00. Isang minuto bago mag-9 ng umaga. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga autoridad, sa lahat ng kapulisan, sa lahat ng mga kasundaluhan sa iba't ibang dako ng ating bansa. At syempre sa ating mga OFW na nagtatrabaho dyan sa iba't ibang dako ng mundo, magandang umaga po sa inyong lahat at mapagpalang araw at gabi sa inyong lahat diyan. Anyway, binabati rin po natin ang samahan ng Kawang-Gawa Pag-ibig Pananampalataya Divine Healing Power diyan sa lugar po ng Mimaropa. Particular, yan din po sa lugar ng Calabarzon, sa buong Metro Manila. Siyempre, ito pong kipiping ito, samahan ng mga manggagamot, ay lagana po sa buong Pilipinas. Sila po ay tumutulong ng libre, walang anumang uri ng sabi nga'y kapalit. Kung hindi, sabi nga po, sila ay tumutulong at gumaganap bilang obligasyon sa pagkakawang-gawa sa kanilang kapwa. At sabi nga po, kahit ang inyong abang lingkod ay sila yung nagbibigay proteksyon sa aking kalusugan at nagbibigay kagalingan sa ikangay nararamdaman. Kaya napakahuhusay po nitong buong miyembro nito. Sabi nga'y walang halong ang ipagalinlangan sila'y tumulong sa kanilang kapwa. At marahil, lahat nga po nang sa kanila ay lumalapit ay binibigyan nila ng pagkakataong sa kanila ay magkaroon ng pagkakataon na malunasan. Anyway, sa lahat po ng ating mga kuyang, si Kuyang Robin Pamilara, yan po yung pangunahing brother, Brother Gerald Gasik, Brother Celso Cueto, si Brother Ansel Aruyo, si Brother Mick Aceveda, Brother
Yan Troy Santiago. Magandang umaga sa inyo lahat. Siyempre, binabati po natin ang lahat ng mga brother at sister ng Kawanggawa Pag-ibig Pananampalataya. Yan sa lugar po ng Barangay Bangkatan, Baco Oriental, Mindoro, at yan sa lugar po ng Sitio Bulalo, Barangay Balite ng lungsod ng Alright, dumako muna po tayo sa ulo ng ating mga balita. Supply ng bigas at pagkain sa bansa sapat kahit malaking pinsalang idinulot ng hugupit ng bagyong Enteng sa sektor ng agrikultura ng bansa. Pag-aangkat ng mga yellow onion sa bansa, inaprubahan na ng Department of Agriculture. Samantala, Department of Tourism nakapagtala ng 4 na milyong mga dayuhang bumisita sa bansa at target nito para sa taong 2024 nasa kalahati na. Round 1. Ready, go! Hontiveros, kinwestiyon ang court arrest warrant BS Guo. Round 1. Ready, go! Halos 600 pamilyang nasalanta ng baha sa Antipolo at Taytay, tinulungan ng OBP. Round 1. Ready, go! Walang preso kapalit sa pagpapalaya kay Guo ayon kay PBBM. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, LRA hinimok na simulan ang forfeiture na real estate assets ng Pugo. Round 1. Ready, go! Samantala, pesticides, heavy metal residue, nakita sa mga nasamsam na biges sa Nabotas. Round 1. Ready. Samantala, criminal intent, presume, and material identity sa ilalim ng Bausi Law ayon sa Supreme Court. Round 1. Ready, go! Delegasyon ng Italian Navy binahagi ang best practices sa PH. Round 1. Ready, go! Muling iginiit ng Department of Justice nitong Sabado na hindi maaaring maging state witness ang Department of Justice. Round 1. Ready, go! Samantala mga kababayan, security ng PNP tinakda para sa Go Transport mula Krami patungong Senado. Round 1. Ready, go! Itigil ang pagpapanggap na Diyos ayon kay Brosas at sinabihan si Kibuloy na itigil na ang paggamit ng QGC followers bilang human cells. Round 1. Ready, go! Samantala, Kibuloy arestado na. Round 1. Ready, go!
Ang oras ganap na alas 9:06 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Ito ay sa pag-endorso ng ni Dr. Ariel T. Bayra. Ang Gold9 Plus Probiotic ay may mga benefits effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts an immune system, helps in healing wounds faster, perks up body immune response to stress. Gold9 Plus Probiotics. All natural extract includes the following: stevia plant, ampalaya, serpentina, malunggay, asitaba, insulin plant, banaba, sambong, and mangustin. Ito ay sa pag-endorse si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Kibuloy, arestado ang fugitive pastor na si Apollo Kibuloy kahapon araw na linggo, ilang linggo matapos simulan ng mga otoridad ang paghanap sa Kingdom of Christ UGC compound sa Davao City. Inihayag ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos ang nasabing development sa social media noong Agosto 24. Nasa 2,000 tauhan ng Philippine National Police ang nagtungo sa QGC compound upang litisin at ihay ng arrest warrant kay Kibuloy. Si Kibuloy, isang self-proclaimed son of God, ay inakusahan ng US Justice Department noong 2021 ng sex trafficking ng mga batang babae at na may edad na 12 hanggang 25 taon upang magtrabaho bilang personal assistance o pastoral na umano'y kinakailangan makipagtalik sa kanya. Noong Unyo, sinampahan ng Justice Department ng Pilipinas si Kibuloy ng sexual abuse. Si Kibuloy at 5 pang akusado ay sinampahan na rin ng kasong qualified human trafficking at iba pang akto ng child abuse. Ayon pa rin kay Kibuloy. Ayon naman kay Kibuloy, gusto niya ng written guarantee mula sa gobyerno ng Pilipinas na walang pangimasok at walang extraordinary rendition sa kaso kung susuko siya para harapin ang mga kaso sa Pilipinas. Gayunpaman, sinabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na immaterial ang kondisyon ni Kibuloy sa pagsuko dahil wala na sa Executive Department ang usapin. Alas 9:11 ng umaga. Samantala, itigil ang pagkapanggap na Diyos ayon kay Brosas at sinabihan si Kibuloy na itigil na ang paggamit ng QGC followers bilang human cells. Round 1. Ready, go! Nananawagan si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Arlene Brosas kay Pastor Apollo Kibuloy na agad sumuko at itigil ang paggamit ng mga taga-sunod ni Kingdom of Jesus Christ bilang kalasag para makaiwas sa mga kasong isinampa laban sa kanya.
Kailangan ni Kibuloy na itigil ang paglalaro ng Diyos sa harapin ng mga akusasyon laban sa kanya. Itigil na niya ang drama niya na sumuko lang siya, sabi ni Brosas. Si Brosas ay nahaharap sa kasong child abuse, sexual abuse at human trafficking. Huwag niyang gamitin human shield ang mga taga-suporta niya. Ang mga biktima ng kanyang mga sinasabing krimen ay karapat-dapat na sa hustisya at kailangan niyang isumiti ang kanyang sarili sa proseso ng batas. Dagdag niya. Pinaghahanap na sa mga miyembro ng Philippine National Police Kibuloy sa loob ng QGC compound sa Davao City. Ayon kay Brosas, ang mga akusasyon na kinakaharap ng self-styled son of God ay kinasangkutan ng pagsasamantala sa mga batang babae at ang pagsasamantala sa kababaihan at mga bata sa isang matinding paglabag sa karapatang pantao na dapat mabilis na tugunin, sabi ni Brosas. Nakatayo kami kasama ang mga biktima ni Kibuloy sa bawat araw na lumilipas sa hindi siya nahuli kriminal na ito ay isa pang araw nang hindi mabibigyan ng hustisya ang mga biktima, dagdag pa ng Lady Solon. Ayon pa rin kay Brosas, binubuksan ng Gabriela Women's Party List ang kanilang pintuan sa mga biktima ni Kibuloy at panunumpa na sa lalo palalakasin ang kampanya nito laban sa karahasan sa kababaihan at mga bata. Round 1. Ready, go! Samantala ang oras alas 9:15 ng umaga, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Ang oras ganap na alas 9:15 ng umaga. Supply ng bigas at pagkain sa bansa sapat kahit malaking pinsalang idinulot ng hugupit ng bagyong Inteng sa sektor ng agrikultura ng bansa. Round 1. Ready, go! Maabot na sa mahigit 650 milyong piso ang naitalang pinsala ng matinding paghagupit ng habagat na pinalakas ng bagyong Inteng at pagtaas na naitalang annual average ng bilang ng mga nasanlantang sakahan at pananim sa bansa sa sektor ng agrikultura nitong nagdaang linggo. Ayon sa Department of Agriculture, gayunpaman tiniyak ng kagawaran ng agrikultura na sapat ang supply at matatag ang presyo ng bigas sa bansa maging ang iba pang mga produktong pag-agrikultura upang pawiin ang posibleng pangamba ng publiko.
Hinggil dito, inihayag ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa sa bagong Pilipinas ngayon na maganda ang maging ani ng bigas sa bansa. Nitong mga nakalipas na buwan, sa kabila ng pagtama ng El Nino, sinabi pa ng DA Assistant Secretary de Mesa na mayroon pa ring ibang lugar na mapagkukunan ng gulay, lalo na ang mga lugar na hindi naapektuhan ng bagyo. Kung kaya wala niyang dapat ikabahala ang sambayanan hinggil sa supply at presyo ng pagkain sa bansa. Tiyak din ang kagawaran ng agrikultura na magkakalooban nito ng tulong ang mga magsasaka at mangingisda o mamamalakaya na labis na naapektuhan ng pagdaluyong ng bagyong Enting ayon sa datos ng Department of Agriculture nitong nakalipas na Agosto 29, itong taong 2024. Mahigit 2.8 milyon na metriko tinulada ng mga imported rice ang naiangkat sa bansa simula noong Enero ngayong taon. Kabilang dito ang may 296,350 metriko tonelada na mga naipasok ding bigas patungo sa bansa nitong nakaraang Agosto. Siniguro ito ni DA Assistant Secretary de Mesa makaraang iulat ang kagawaran ito na mahigit 8.46 bilyong piso na halaga ang mga napinsala sa rice production ng bansa katumbas ng 386,960.34 metriko tonelada. Bunsod ito ng pinagsama mga epektong idinulot ng mga kalamidad simula noong Enero hanggang ngayong Setyembre sa kinabibilangan ng El Nino phenomenon, Sherline, Northeast Monsoon through ng Low Pressure Area Typhoon Aghon, Super Typhoon Karina at Southeast Monsoon maging ng initial na agricultural damage sanhi ng paghambalos ng Super Typhoon Tropical Storm Enting. Tinatayang nasa 500,000 metriko tonelada hanggang 600,000 metriko tonelada ang annual average ng mga napinsala ng produksyon ng bigas sa kapuluan dahil sa mga naranasang bagyo sa bansa na ayon kay DA Assistant Secretary de Mesa, hindi napakasama rito ang magiging epekto ng pansamantala ng La Nina sa bansa. Iniulat ng Department of Agriculture na sa pangkalahatan umaabot sa 23 bilyong piso ang halaga na napinsala sa agrikultura na katumbas ng 979,125 metriko tonelada na mga nawasak, nasakahan at pananim sa buong bansa. Alas 9:19 ng umaga, kayatid ng PBS RMN News TV, radyo na dyaryo pa. Ito nga po ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra at ng Insensitive Potes. Pag-aangkat ng mga yellow onion sa bansa, inaprubahan na ng Department of Agriculture. Round 1. Ready, go! Inaprubahan ng kagawaran ng agrikultura ang angkat na may yellow onions na o puting sibuyas sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Inihayag ito ng Naturang Departamento makaraang ihayag ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na aabot sa 16,000 metriko tonelada ang bulyom o dami ng aangkating puting sibuyas ng nasabing kagawaran. Ayon pa kay DA Chief Laurel, limitadong bulyom lamang ang naturang bilang upang aniya matiyak na magiging matatag pa rin ang presyo ng puting sibuyas sa merkado. Tiniyak din ni Kalihim Laurel na aabutin ng hanggang sa katapusan ng Disyembre ngayong taon ang mga imported na sibuyas. Hindi aniya ito makakaapekto sa nakatakdang susunod na harvest season o panahon ng tag-ani sa Marso hanggang sa Abril sa susunod na taon na 2025. Inihayag naman din ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na nananatiling sapat pa rin sa ngayon ang supply ng pulang sibuyas sa bansa.
Alas 9:21 ng umaga. Samantala, distribusyon ng financial assistance para sa mga pamilyang nasalanta ang kabuhayan ng paghugupit ng bagyong Enteng at Habagat sisimula na ng DSWD sa loob ng linggong ito. Round 1. Ready, go! Pagtutuunan na ng Department of Social Welfare and Development simula sa loob ng linggong ito ang pamamahagi ng financial assistance sa mga pamilyang naapektuhan ng matinding paghagupit ng Super Typhoon Storm Enteng na sinabayan pa ng Habagat kamakailan. Inihayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tututukan ng kagawarang ito ang distribution ng tulong pinansyal para sa mga mag-anak o mga individual na aniya. Tinatapos na lamang ng departamento ang mga request o kahilingan para sa mga family food packs. Tiniyak din ni Kalihim Gatchalian na may sapat na supply ng mga FFPs at iba pang mga relief goods ang DSWD para sa mga lokal na gobyerno na hinagupit kamakailan ng bagyong Enteng sa bansa. Ayon pa rin sa nasabing DSWD Chief, mahigit kalahati na ng tinatayang 500 family food packs na nakalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Enteng ang naipamahagi na sa buong bansa bilang augmentation support sa mga apektadong lokal ng gobyerno sa kapuluan. Samantala, sinabi naman ni DSWD Assistant Secretary at spokesperson Irene Assistant Secretary Dumlao na mahigit 1.7 million pa ang national stockpile ng mga resources. Patuloy naman ang isinasagawang pagre-repack ng DSWD ng mga FFP sa mga pangunahing hubs nito upang masiguro ang sapat na supply bilang preparasyon sa mga susunod pang kalamidad. Nauna nang inihayag ng DSWD na mahigit 134 milyong piso ang available na standby funds ng kagawarang ito base sa pinakahuling inventaryo nito. Aniya mahigit ding mahigpit ding naipag-usap, nakipag-ugnayan ng ang DSWD sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng paghahanda sa mga posibleng idulot ng pinsala na ng paparating pang bagyo sa bansa. Hindi rin aniya tumitigil ang DSWD na pagpapatupad ng disaster response operation upang matiyak na mapapagkalooban ng tulong ang lahat ng mga residenteng nasalanta ng nagdaang bagyo. Alas 9:24 ng umaga. Ito ay hatid ng PBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Ito ay sa pag-iendorso ni Dr. Ariel Tibayra ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, magandang umaga kay Ate Melen Blanca Flor. Hello, masiglang araw po Sir Arnold Namuco. Maraming salamat po Ate Melens Blanca Flor ng bayan ng Taytay Rizal. Hello, mabuhay ang KBS RMM News TV Gabay at Patnubay, Kuyang Arnold. Nagsimula na tayo ngayon ng mobile feeding through moral recovery program, values formation programs, and voters education dito sa Purok 8. Yan. Ang Coron, Barangay Tambler, General Santos City, mula po sa Perlas ng Silangan, sa Watchman Initiative Affairs. At syempre, magandang umaga po kay Kuyang Chaplain Berry ng Watchman Initiative Affairs. Siya rin po yung ating Kasado Patroller 13. Siya po yung
Siya po yung gumagabay sa lahat ng ating mga katutubong tribo, mga mga katutubo dito sa ating bansa. At siya nga po ay siya yung kumakatawan. At siyempre, ganun din po si Ate Vai Fredelin Samaldani Puentes, ang chieftain ng 16 Clan Blaan Tribe. Yan po sa lugar po ng Purok 16 Clan Bagong Pag-asa, Barangay Sinawal, General Santos City, dyan sa Mindanao. At syempre, binabati rin po natin ng magandang morning si Ate Frances Sancian Amera Magdangal ng Watchman Initiative Affairs. Siya po yung SKPI President, CEO Vision Keeper. Likewise, si Chaplain Frederick Berry, ang Supreme Minister Vision Keeper Worldwide. Sila po yung gumaganap sa mga alituntunin na nakapaloob sa Republic Act 8371. Ito ay gumagarantiya sa karapatan ng mga katutubo tribo dito sa ating bansa. At partikular na nga po yung mga Blaan Tribe. Yan sa lugar po ng Barangay Sinawal, ang 16 Clan. Ang customary law, self-governance, and dependent indigenous cultural communities, indigenous people, ICCs, IPs, inter-tribe, inter-clan recovery programs, ang Watchman Initiative Affairs, the Sovereign Institute Divine Council, customary international humanitarian law, ito ay tumataguyod at pinaglilingkuran ang lahat ng mga katutubo sa pangunguna nga po ni Chaplain Frederick Berry. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at sumainyo ang kay gandang umaga ngayong araw nga po ng Lunes, September 9. Hello, magandang umaga po sa inyong lahat, sa lahat po ng ating mga katutubo sa iba't ibang area dito sa ating bansa. Round 1. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Department of Tourism nakapagtala ng 4 na milyong mga dayuhang bumisita sa bansa at target nito para sa taong 2020, ngayong taong 2024, nasa kalahati na. Sa mahigit 4 na milyon ang bilang ng mga international visitors na naitala ng Department of Tourism na dumating sa bansa hanggang ngayon, Setyembre na nangangahulugan na nangangalahati na ito sa target ng ahensyang ito bago magtapos ang taong 2024. Ayon sa DOT na sa kabila ito ng kakulangan pa ng nasa 3.6 milyong mga banyagang bisita para sa target nitong 7.7 milyong inihayag ni Tourism Secretary Cristina Garcia Prasco na indikasyon lamang ito o nagpapamalas ng patuloy na interes o naisin ng mga dayuhan na bumisita sa bansa sa pamagitan ng pagbubukas ng 35 Philippine Travel Mart sa SMX Convention Center. Samantala, hinggil sa kita mula sa turismo, nakamtan din ng DOTT ang full recovery ganap na pagbangon mula sa pandemya makalikom ito ng 362 bilyong piso na kita buhat noong Enero hanggang nitong nakalipas na Agosto. Ngayong taong 2024, mahigit ito sa 111% na pagtaas kung ihahambing sa 326 bilyong piso na naitala sa kahalintulad ng panahon ng taong 2019. Binanggit pa ng DOT Chief Prasco na may ugnay ang financial rebound ng tourism ng Pilipinas mula sa lumalawak na appeal ng bansa at ang matatag na pagbangon ng sektor ng turismo. Sinabi pa rin ni Kalihim Prasco na plano ng DOT na dagdagan pa ang
pag-akit nito sa mga dayuhang turista sa paraan ng papalawig pa ng mga programa ng kagawaran ito. Nakatutok din na niya sa kasalukuyan ang kagawaran ng turismo sa experiential tourism at paglikha ng mga bukod tangi at nakakaakit na karanasan para sa mga turistang bibisita sa Pilipinas. Alas 9:32 ng umaga, ito ay hatid ng KBS, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, Go Camp naghanap ng mas maraming oras upang tumugon sa misrepresentation rap. Round 1. Ready, go! Naganap na ng ibang extension ang kampo ni Dismiss Banban Tarlac Mayor Alice Go para magayin ang kanyang counter-affidavit na material misrepresentation complaint na kinakaharap niya sa Commission on Election. Sa ikalawang motion for extension of time of file counter-affidavit, hiniling ng mga abogado ni Go mula sa David Binaventura and Familia Law Offices ang karagdagang 15 araw para magayin ng komento bago ang Law Department ng full body. Promises, isinaalang-alang ito ay magalang na ipinagdasal ng kagalang-galang na komisyon na ito sa respondente ni Alice Leal Go at magbigyan ng isang extension ng oras ng 15 araw mula sa ngayong September 1 hanggang 2024 o hanggang 16 ng ngayong buwan ng Setyembre ng taong kasalukuyan sa loob ng kung saan upang magain ng kinakailangang counter-affidavit. Ang motion, sinabi ang mga tagapayo ay naghahanap ng isa pang extension dahil sa kahirapan sa pagkikipag-usap kay Go. To be candid and undersigned ay nahihirapan makipag-usap sa respondent, hence nakabinbin pa rin ang perma at verification na final draft ng kanyang counter-affidavit. Dagdag nito, ang motion na may pitsang August 30 o 2 araw bago ang September 1 extended deadline na ibinibigay ng komisyon ay ipinadala sa pamamagitan ng isang pribadong accredited carrier. Gayunpaman, ang kagawaran ng batas ng full body ay nakatanggap lamang ng dokumento noong Huwebes ng gabi. Automatic kong pinalawig ang deadline ng pagsusumite ng counter-affidavit sa Miyerkules matapos suspindihin ng Malacanang ang trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno noong Lunes at Martes dahil sa masamang panahon dulot ng Tropical Storm Inting at ng Enhanced Southeast Monsoon. Ang kasong material misrepresentation laban kay Go at nagmula sa umano'y maling paghahabol nito sa kanyang certificate of candidacy para sa May 2022 poll. Si Go kasama ang mga opisyal ng pamahalaan ng Pilipinas ay dumating sa bansa nitong Biyernes ng madaling araw mula sa Indonesia. Alas 9:35 ng umaga. Samantala, mga kababayan, Hontiveros kinwestiyon ang court arrest warrant BS Go. Round 1. Ready, go! Nagtakda si Senate Deputy Minority Leader sa Hontiveros sa warrant of arrest na inisyo ng isang korte sa Capas Tarlac laban sa Dismiss Banban Mayor na si Alice Go sa kasong graft na isinampa ng Ombudsman. Kinuha ng Philippine National Police ang kustodiya na napatalsik na alkalde matapos ipag-utos ng Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 109 na aristuhin ito dahil sa paglabag sa Seksyon 3 at ng Republic Act 1319 o ang Anti-Graft and Corrupt
Practices Act na inihain ng Department of Interior and Local Government. Sa isang pahayag nitong Biyernes, sinabi ni Hontiveros na nirerespeto niya ang development pero iginiit niya na ang Senado ang unang maglabas ng arrest order laban kay Guo. Naglabas ng arrest order ang Committee on Human Children, Family Relation and Gender Equality laban kay Guo at 7 iba pa. Noong nakaraang Hulyo dahil sa araw nito ayaw niyang humarap sa Senado na delay. Deeded na ang obstructed ang inquiry sa mga kriminal na gawain na nakaling sa Philippine Offshore Gaming Operators. Ang Senado ang nag-trigger ng manhunt Senate warrant ang bitbit ng ating law enforcement sa Jakarta. Binigyang diin na dapat i-detain si Guo sa Senado para dumalo ito sa pagdinig sa September 9. Ngayong araw, pinanggit din ng senador ang kaso ni Binay vs. Sandigan Bayan na nagdesisyon na ang mga kasong kriminal laban sa mga alkalde ng munisipyo ay napapaloob sa eksklusibong jurisdiction ng Sandigang Bayan. Bakit po kaya Tarlac Court ang nag-issue ng arrest warrant? Anong ni Hontiveros? Ibibigay sana ni Guo sa Senate Office of the Sergeant at Arms matapos itong position ng Bureau of Immigration at National Bureau of Immigration. Ayon, iyon ay malinaw sa simula pa lamang at iyon ang pangako ni NBI Director Jaime Santiago Hontiveros. Binigyan din ni Hontiveros na kung magdidesisyon si Guo na huwag pang mag-post ng bill, nasa kustodiyan na siya ng Philippine National Police. Kailangan nating itanong kung bakit mas gusto niyang makulong kaysa sa Senate Detention Facilities. Dagdag niya. Sa isa pang pahayag, sinabi ni Senate President Francis Chis Escudero na kung hindi magpo-post ng bill si Guo, ihilingin ng Senado sa korte na hayaan ang dismissed mayor na humarap sa pagdinig. Kung mangyayari ito, baka kailangan ng komite ni Senador Risa na humingi ng permiso sa korte para dalhin siya sa Senado para dumalaw sa hearing. Escudero, ayon kay Senador Escudero at ayon sa kay PNP spokesperson Colonel Jean Pajardo sa isang chance interview na sa Camp Crame Friday, pinayagan si Guo na makipag-usap sa kanyang mga abogado. Ipinaliwanag ni Pajardo na ang warrant of arrest ng Tarlac Court laban kay Guo ay mas nauuna kaysa sa arrest warrant na inisyu ng Senado. Kung magsasagawa ng isa pang hearing ang Senado at nasa kustodiya pa rin siya ng PNP at wala pa siyang post bill, ibig sabihin nasa ilalim pa rin siya ng korte sa ganitong sitwasyon. Dapat hilingin ng Senado sa korte na payagan siyang umarap dito, sabi ni Pajardo. Ayon kay Pajardo, ang detention cell ni Guo ay may isang kama at comfort room, ngunit walang air conditioning unit sa isang panayam. Sa radyo, sinabi ng legal counsel ni Guo na si Stephen David na hindi pa sila magpo-post ng bill at hihingi sila ng court order para mapanatili ang status Guo sa loob ng ilang araw. Samantala, sinabi naman ng Commission on Election na nasa batas na nila kung pagbibigyan o tatanggihan ang ikalawang motion ng kampo ni Guo para sa extension ng deadline para maghain ng kanyang counter affidavit sa kasong mispresentation ng kanyang kinakaharap. Sa mensahe sa mga reporter, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na inaasahan nilang ngayon nga Lunes ang magiging rekomendasyon ng Law Department. Inamin ni Garcia na inaasahan nilang hihingi pa ng extension ang kampo ni Guo. Wala si Guo dito during the first extension, so why not file a second? Baka sakali nandito na, said nitong Huwebes na tanggap ng COMELEC Law.
Department ang ikalawang motion for extension of time to file counter-affidavit mula sa mga payo ni Guo mula sa David Binapintura ang and Hamilya Law Office. Naghahanap ang kampo ni Guo ng karagdagang 15 araw upang maghain ng komento. Ang reklamong material misrepresentation ay inihain kaugnay ng Certificate of Candidacy na isinupiti ni Guo sa COMELEC noong tumakbo siya noong May 2022. Polls mamaya sa araw inihayag ni Hontiveros na nagdadala pa ang komite ng Senado ng isang liham ng kailangan sa mababang hukuman ng Tarlac upang hayaan si Guo na lumitaw sa harap ng pampublikong pagdinig sa Lunes. Sumulat ako sa artesen ng Tarlac at sa custodial center ng PNP to make Alice Guo appear at our hearing on Monday, sabi ni Hontiveros sa isang pahayag. Gayunpaman, aninindigan siya na dapat i-detain si Guo sa Senado sa Pasay City. Aabot tayo sa ilalim kung sino ang nag-orchestrate ng lahat ng circus at wild ghost case na ito, sabi ni Hontiveros. Ayon sa senadora, inaasahan niyang ipagkakaloob ng korte ang kahilingan ng panel upang makakuha sila ng karagdagang detalye sa pagtakas ni Guo at umano'y ugnayan sa mga pugo. Alas 9:43 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, halos 600 pamilyang nasalanta ng baha sa Antipolo at Taytay, tinulungan ng OBP. Round 1. Ready, go! Nagbigay ng relief aids ang Office of the Vice President sa mga pamilyang naapektuhan ng baha sa Antipolo City at Taytay, Rizal. Itong Biyernes kasunod ang pagsalakay ng Severe Tropical Storm Enting sa bansa. Sa pamagitan ng Disaster Operation Center ng OBP, halos 600 pamilya ang nabigyan ng tulong sa sabay-sabay na relief operation ng ahensya sa iba't ibang evacuation centers. Pahayag ng OBP sa isang balita, kabilang dito ang 451 pamilya sa 8 evacuation centers sa Barangay San Jose, Antipolo at 141 displaced families sa Exodus Elementary School sa Bagong Pag-asa Daycare Center sa Taytay. May 592 pamilya ang nakakuha ng mga relief box ng OBP na naglalaman ng mga hygiene kit, umot, sleeping mat, mosquito net, tsinelas at expandable water jugs. Bukod sa iba pa, bukod sa relief boxes, may higit 1,800 canned goods din ang ibinigay sa mga apektadong residente sa Antipolo, sabi ni OBP. Bago ang pamahagi ng relief aid sa mga apektadong residente, nauna nang nagbigay ang OBP ng may init na karne at bottled water sa mga health workers at first responders sa Rizal. Alas 9:45 ng umaga. Hello, good morning, Justin Rivera. Magandang umaga po, Kuyang Arnold. Okay, maraming salamat sa pagbati ni Justin Rivera. Samantala, walang preso kapalit sa pagpapalaya kay Guo ayon kay PBBM. Round 1. Ready, go! Walang palitan ng mga bilanggo sa pamahalaan ng Indonesia para sa pagpapalaya kay dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo, sabi ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. nitong Biyernes.
Si Guo ay pinalipad pabalik sa Maynila nitong Biyernes ng umaga matapos siyang aristuhin sa Jakarta noong September 3. Naunang iniulat ng Indonesian media na ang di umano'y kahilingan mula sa Jakarta ay ginawa upang i-trade ni Guo sa mataas na profile Australian drug suspect na si Gregor Haas na wanted din sa Indonesia. Wala namang nag-swap, sabi ni Marcos. Na napansin na ang balita ng palitan ng bilanggo ay nagmula lamang sa isang hindi opisyal na ulat mula sa mga mamamahayag ng Indonesia. Hindi opisyal yun, kaya hindi, but I can explain, hindi naging simple ang pag-uuwi ni Alice Guo dito sa Pilipinas. Hindi ito simple sa lahat. Kami ay negotiating, napaka-intricate, napaka-sensitibo at napaka-masilan na mga detalye para sa huling mahigit 48 oras, sabi niya. Ayon pa rin kay Pangulong Marcos, nakipag-ugnayan na ang gobyerno sa mga kontak nito mula sa Indonesia na nakatulong sa pagpapadali ng paglipad ni Guo. Dahil sa pagpunta ako sa ibang mga bansa, Indonesia being one of them, at naging malapit kami ni President Jokowi, naging bahagi yun, sabi niya. Kaya't kahit na hindi ganoon kasimple ang pag-transfer, ating napakiusapan naman ang ating mga kaibigan sa Indonesia na pabayaan na ang Pilipinas, kunin ang nasya at ibalik dito sa Pilipinas, sabi ni Pangulong Marcos. Samantala, inaasahan ni Pangulong Marcos na marinig mula kay Guo kung paano lumawak ang laki ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Sa banban, ang gusto kong marinig sa kanya ay itigil niya talaga kung paano naging malaki ang mga pugo na ito talaga ay isang criminal enterprise ayon sa kanya. Bilang mayor, para sabihin niyang hindi niya alam na nangyayari ito, napakahirap maniwala ayon dito. Ayon pa rin kay Pangulong Marcos, maraming tanong na dapat sagutin si Guo, kabilang na ang kung saan niya nakuha ang kanyang kayamanan at kung paano siya napunta sa posisyon. Lahat ng mga tanong na ito ay talagang tinanong ng parihong kamara at Senado. I just hope she answers at better than her. Bohort sina Cassandra Ong at si Sheila Guo na very evasive na makasagot, sabi niya. Hindi naman nakakatulong sa kanya ang maging evasive. Mas mabigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. Samantala, ipinagtanggol naman ni Pangulong Marcos ang mga opisyal at autoridad na Pilipino na gumuhit ng plaque over putos kasama si Guo habang siya ay ibinabalik sa Maynila. I think that is part of the new culture now, nagpapakuha lagi ng kahit ano kasi ipopos nila. Tingnan mo, kasama ako sa team na umaristo na sa ganyan, saad ni Pangulong Marcos. Hindi mo naman mapipigilan ang tao na ngumiti, kaya nag-selfie na lang sila. Sa palagay ko, wala nang iba pa roon. Nagpa-selfie sila, sabi niya. Samantala, nananatili naman si Guo sa kustodiya ng Philippine National Police matapos pagbigyan ng Korte ng Tarlac ang kahilingan ng kanyang mga abogado na mapanatili ang status Guo sa panayam sa mga reporter sa Camp Crame, Quezon City. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jen Fajardo na pinagbigyan ng Korte ang verbal request ng kampo ni Guo matapos ipagkaloob ng Korte ang kanilang kahilingan na panatilihin sa kustodiyan sa ilalim ng PNP. Sinabi ng mga abogado ni Guo na hindi muna sila magpo-post ng bill, dagdag niya. Sinabi rin niya na tinitingnan nila ngayon ang pag-aangkin ni Guo sa nakakuha ng mga banta sa kamatayan. Samantala, ipinagtanggol naman ni Fajardo sina Interior Secretary Benjamin Abalos Jr. at PNP Chief General Romel Francisco Marbil na nakita sa mga larawan kasama si Guo na nagsabing ang mga ito ay para lamang sa dokumentasyon. Huwag nating masyadong pabigatin, pero kung may mga nasasaktan
Humihingi tayo ng paumanhin sa kanila sa tingin ko pero normal lang. Sa sino man ang picture ay kinukuha para ngumiti pero hindi naman kinakailangang sumunod na may mali siya sa mga retratong ito, dagdag niya. 9 minuto bago mag-ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps at sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang Kasado Media Group at ng Gold9 Plus Probiotics. LRA hinimok na simulan ang forfeiture ng real estate assets ng Pugos. Round 1. Ready, go! Hinimok ng isang party-list lawmaker nitong Biyernes ang Land Registration Authority na simulan ang forfeiture proceedings sa mga real estate assets na hawak ng mga illegal Philippine offshore gaming operators. Gayon din ang pamilya ng dismissed Banban Mayor na si Alice Guo. Sa isang payag sinabi ng persa ng Bayani Atleta, Representative Margarita Nograles na ang mga land holdings na ito ay tahasang lumalabag sa konstitusyon ng Pilipinas na nagbabawal sa mga dayuhan na magmamay-ari ng lupa sa bansa. Aniya pinagsasamantalahan ng mga dayuhang entity at individual kabilang na ang mga sangkot sa Pugo operations. Ang mga legal loopholes para makakuha ng ari-aria, nahaharap si Guo sa mga reklamo tungkol sa umano'y pagkakasangkot niya sa mga illegal pugo sa bansa at mga tanong tulad sa kanyang mamamayan. Malinaw ang konstitusyon sa Pilipinas. Bawal ang mga di-Pilipino o hindi Pilipino na mag-aari ng lupa sa bansa. Ang dumaraming ulat ng mga Chinese, national at korporasyon, partikular na ang mga konektado sa pugos na may hawak na real estate assets ay malalim na nakakaalarma at dapat matugunan ng may kagyat na pag-indot sa ni Nograles. Nananawagan din siya sa LRA na agad na naglabas ng advertised claim sa mga property na ito upang maiwasan ang karagdagang transaksyon at makasecure ang land holdings na ito pabor sa gobyerno sibil. Criminal forfeiture na hulog sa ilalim ng Republic Act 1379 o isang gawa ng nagpapahayag ng forfeiture sa pabor ng Estado anumang ari-arian na natatagpuan sa labag sa batas na nakuha ng sinumang pampublikong opisyal o empleyado at nagbibigay ng mga paglilitis para sa mga ito. Kailangan nating protektahan ang integridad ng ating saligang batas na tiyakin na mahigpit na ipinatupad ang mga batas ayon kay Nograles. Samantala, binigyang diin naman ni Siya ang pangangailangan na mas malakas na pakikipagtulungan ng mga ahensya ng gobyerno upang imbestigahan at uksain ang mga illegal na pagkuha ng lupa ng mga hindi kanais-nais na dayuhan at mga organisasyong kriminal. Kailangang matulungan ang LRA kasama ang iba pang ahensya ng gobyerno para pigilan ang mga kriminal na elementos na illegal na kumuha ng lupa sa Pilipinas, sabi niya. Ayon pa rin kay Nograles, ang saligang batas ay nilayong upang mapangalagaan ang mga yaman ng bansa at matiyak na makinabang ang mga Pilipino dito. Ang nagpapahintulot sa mga dayuhang entity, partikular na ang mga konektado sa mga industriya tulad ng pugos na kontrolin ang lupa dito, ay nagpapahina sa ating reputasyon sa komunidad ng bansa saad nito. Ayon pa rin kay Nograles, nakatali ang mga pugo sa mga kriminalidad na nagdudulot ng malubhang banta sa pambansang seguridad tulad ng human trafficking at money laundering. Mabilis na nakapagkilos laban sa illegal na pagmamay-ari ng lupa, hindi lamang natin itinataguyod ang konstitusyon kundi
Pinoprotektahan din natin ang Pilipinas mula sa karagdagang panganib na kaugnay ng mga operasyong ito, saad niya. Sa kanyang ikatlong State of the Nation address noong nakaraang Hunyo 22, ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang lahat ng pugo sa bansa at inuutusan ang PAGCOR na itigil ang operasyon ng pugo bago matapos ang taon. Gayon din ang Department of Labor and Employment upang matulungan ang mga manggagawang nawawalan ng tirahan. 3 minuto bago ikasampu ng umaga. Ito ay hatid ng TBS RMN News TV Radyo na Dyaryo pa. Katulad nga ng nabanggit na ito, talaga halos Chinese na nga ang mga nagmamay-ari ng mga lupain dito sa ating bansa. Particular dito na nga po sa atin, ikangay, lalo po ito, may mga komento po dito habang tayo'y nagbabalita. Ang mga concerned citizen from Taytay Rizal. Ang Taytay Rizal po pala ay marami halos ang mga lupa dyan na nabinta sa mga Chinese. Yung mga pinagtatayuan ng malalaking mga bodega o yung mga pabrika diyan ng mga tela. Dito po Kuyang Arnold sa area po ng Club Manila East. Dito po sa bayan po ng Taytay Rizal ay napakalaki po, halos na napakadami po rito ng mga naglalakihang mga building. At ito po yung sinasabing mga di umano'y tilahan. Puro tila at naglalaki pong mga building dito. Kaya wag na po ninyo Kuyang pakibanggitin ang aking pangalan. At halos po yung may mga concern po rito sa ating comment box ay marami po na nagkomento. Na yan po palang bayan ng Taytay, bayan ng Taytay Rizal. Ito po sa aming lugar, Kuyang Arnold, ay marami po ritong naglalakihang building na ito po'y pag-aari po ng mga Chino o Chinese na di umano po ay mga warehouse, warehouse ng tila. Yan. Nako. At isa pa rin po dito sa mismo pong malapit po mismo sa may lugar po ng Tiangge, meron po pa rito na pinatutunayan po namin na meron po ritong Chinese na nakabili. Ang apelyido po yung Wang. Nako, Wang. Pag Wang Lu. Ang pangalan po ay, ang nakabili po ay si Mr. Ramon Wang. Okay. Ito po ay sa mismo pong sako po ng mga lupain po dito na malapit po sa may Sabungan, patungo po ng ongoing po ng lupa po ng diyan po sa area pong iyan na karatig po ng Ibarra Compound diyan sa Barangay San Juan. Kailangan ito ay maimbestigahan at mapaimbestigahan natin sa ating mga kinauukulan. Lalo-lalo na po yung lokal na gobyerno ng ating dyan sa pamahalaan ng Taytay. Pakisuyo po ito. Pinaabot po natin dahil mga naglalakihan po pala yung mga building diyan o mga sinasabing warehouse o pabrika ng mga Chinese. Sila mismo po may-ari at gumamit po sila ng dami. Sige, malalaman natin yan sa ating susunod mga Kuyang at ating na nagbigay po dito ng mahalagang komento at paimbestigahan po natin iyan para malaman po ng ating mga kinauukulan kung gaano po katotoo talaga iyan. Alright, magandang umaga kay Maribel Remuyan. Good morning. Good morning sa lahat ng mga tagalunsod ng Kalapan. Likewise kay Kuyang Jun Santusidad na kanina pa rin nakamonitor sa atin at sabi nga'y talagang napakahina ng mga signal ninyo mga Kuyang, kaya sana naman pakisuyo na laang na kayo yung ikangay mag-contact dito sa ating himpilan. Medyo nahihirapan si Ate Del Santos at si Ate Rose Paderon Lawson na kayo ay kontakin. Talagang kanina pa bago pa tayo mag-starting ng ating mga balita ay kayo yung inuuna. Kaya lamang talaga po ay talagang katulad din ng dating sakit. Parang virus yan Hawa-hawa din minsan.
na sa halip na makapag-ulat, hindi. Dahil kasi minsan, yung signal po ang may problema. Alright? Ang oras ganap na 10:11 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV.
Ang oras ganap na alas 19 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Round 1. Pesticides, heavy metal residue nakita sa mga mas nasamsam sa Viges sa Nabotas. Sinabi Biyernes ng Bureau of Plant Industry na positibo sa pesticide at heavy metal ang mga smuggled vegetables na naunang nasamsam sa Nabotas. Mahigit 300 tinulada ng puting sibuyas, carrots, kamates at inoki mushroom ang nakumpiska sa makeshift cold storage facilities at 40 footers container van noong nakakalagitnaan ng Agosto dahil sa kakulangan ng sanitary and sanitary import clearances para sa importasyon. Ang food safety analysis ay nagpapatunay na ang mga sinasabing smuggled crops ay naglalaman ng mga residyo ng pesticide, heavy metal at microbiological contaminants na hindi sumusunod sa ating food safety regulations, sabi ni BPI Director Gerald Glenn Panganiban sa isang pahayag. Sa partikular, sinabi ng Panganiban na nagpositibo sila sa iba't ibang residuos ng pestiside na nakakasama sa tao, kabilang ang mga organophosphate, organochlorine at pyrethroid, pati na rin ang mga mabibigat na metal tulad ng cadmium at lead. Naroon din ang mga contaminants ng microbial, kabilang ang E. coli, Listeria monocytogenes sa Salmonella, dagdag pa niya. Samantala, tiniyak naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na hindi ibibinta o ibibigay ang mga gulay na nasamsam ng ahensya sa Bureau of Customs. Hindi natin maaaring isapalaran ang kalusugan ng mga mamimili na Pilipino. Ang DA legal team ang magtatakda ng mga legal na aksyon na maaaring gawin laban sa mga walang prinsipyong mangangalakal na ito na hindi lamang umiiwas sa taripa kundi pati na rin ang endangered consumer health, sabi niya sa ibang pahayag. Alas 10:12 ng umaga, ito hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Samantala din na magtatanim ng 3 milyong puno, ibalik ang mga ilog sa Rizal, magtanim ng Department of Environment and Natural Resources. Round 1. Ready, go! 4,000 hektaryang lupain na sumunod sa 4 na taon at simulan ang isang river restoration project para sa flood mitigation sa lalawigan ng Rizal. Sa sitwasyon briefing na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa Antipolo City, Biyernes, sinabi ni DNR Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na nagpaplano ang kanyang ahensya ng targeted na reforestation sa Upper Marikina River Basin Protected Landscape at ipakita ang 3 milyong puno sa mga vegetated areas nito. Sinabi niya na ang tungkol sa 85% ng protektadong tanawin ay sakop pa rin sa takip ng kagubatan at mga halaman. Ang gusto naming gawin ay programmatically approach sa tree planning, sabi niya. Ayon pa rin kay DNR Undersecretary Carlos David, makikipagtulungan ang ahensya sa Department of Public Works and Highway para maitaguyod ang water impoundment
instructor at may babalik ang mga ilog sa lalawigan. Sa pagsalakay ng severe tropical storm Inting, nakatulong daw ang Upper Bawa Dam sa bayan ng Rodriguez para mapigilan ang tubig baha na noong araw ay bababa sa San Mateo, sa Rizal din at Marikina City. So ang tamang land use planning, restoration ng ating ecological integrity at ang embinasyon ng mga instruktura na binalak ng DPWH ay sa tingin ko ay malulutas ang mga isyu sa pagbaha sa lugar, sabi niya. Ang tropical na bagyo ay nagdala ng isang malaking dami ng tubig ulan sa Rizal na nag-set off ng mga baha at pagguho ng lupa na pumatay sa 12 at nag-iwan ng 3 nawawala na nasa 8,036 pamilya o 31,677 katao rin ang naapektuhan ni Inting sa lalawigan. Sa briefing iniutos ni Pangulong Marcos na patuloy na koordinasyon ng pambansa at lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis na pamamahagi ng tulong sa mga apektadong residente. Ipinagpatuloy naman ang koordinasyon sa pagitan ng mga national agencies at ng LGU sa DNR, may public works para yung ating ginagawa like yung may mga specific concerns na matutugunan natin ito sa lalong madaling panahon, sabi niya. Aniya dapat agad na matugunan ang mga espesyal na alalahanin dahil nangangahulugan lamang ito ng may mga lugar o isang grupo ng mga tao o komunidad na kailangan pa rin ng agarang atensyon mula sa pamahalaan. So may espesyal na gagawin kami para sa kanila, sabi niya. Inaatasan din ng Pangulo ang DNR na makipagtulungan sa DPWH para sa clearing operations na sa mga lugar na apektado ng bagyo. Alas 10:17 ng umaga. Samantala mga kababayan, criminal intent, prism and material identity sa ilalim ng Bausi Law ayon sa Supreme Court. Round 1. Ready, go! Nagdesisyon ng Korte Suprema na pagpatuloy kung ang material identity na nagdudulot ng psychological violence sa ilalim ng Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Bausi, automatikong ipapalagay ang criminal intent sa aktibo ng material identity. Sa desisyon na may pitsang Abril 16, 2024, itinanggi ng Supreme Court en banc ang petition for certiorari na inihain ng isang lalaking humamon sa kanyang conviction dahil sa paglabag sa Section 5 ng Anti-Bausi Act. Ang mga pangalan ng mga partido ay ipinagkait batay sa mga patakaran ng korte. Ang lalaki ay orihinal na inakusahan ng psychological violence sa ilalim ng batas dahil sa pagdudulot ng mental at emotional distress sa kanyang asawa. Matapos malaman nito na may marital affairs ito sa may anak sa ibang babae. Gayunpaman siya ay nagtalo na ang kanyang hindi katapatan ay hindi katumbas ng psikolohikal na karahasan dahil hindi niya balak na maging sanhi ng kanyang asawa sa mental at emotional na pagkabalisa. Pinatulan siya ng guilty ng Regional Trial Court na nagdesisyon sa ang distress na dinanas ng asawa ay sanhi ng kanyang pagtataksil at hindi katapatan. Pagbibigay ng Court of Appeals ang artist na nag-udyok sa asawa na kontakin ang kanyang conviction. Sa pagpapatibay ng hatol, nalaman ng Korte Suprema na naroon ang lahat ng elemento ng paglabag sa ilalim ng Section 5 ang Anti-Bausi Act. Ang biktima ay babae at o anak nito. Ang biktima ay asawa o may kaugnayan sa nakasala at pagkasala ay nagdulot ng kalungkutan sa isip o damdamin ng biktima. At ang paghati ay dulot ng palalait o pagpapahiya sa publiko.
abuso salita at emosyon sa pagtangging suportang pinansyal o mga katulad na gawain. Binigyan din ng korte na ang pangunahing tulak ng Anti-Bawsi Act ay ang proteksyon ng mga kababaihan at sa kanilang mga anak at mas mababahala sa pagtatanggol sa kanila bilang biktima sa halip na parusahan ang mga nagkasala. Dahil dito ang batas ay tumitingin sa mga epekto ng isang tiyak na pagkilos o pagkukulang laban sa isang babae o kanilang anak na sa halip na ang motibo ng pagkasala. Kaya sa mga kaso ng pagtataksil sa asawa, ang kinakailangan ng tiyak na kriminal sa layunin na maging sanhi ng mental o emosyonal na pagdurusa ay nasisiya na sa sandaling ang nagkasala ay gumawa ng pagtataksil. Ito ang dahil ang pagtataksil sa kasal ay likas na mali sa ilalim ng kasalukuyang mga pamantayan sa lipunan, kultura at rehiyon, sabi nito. Ang ikatlong elemento ay tutugunan sa sandaling maipakita ang mga biktima ay nagdusa sa mental o emosyonal na paghihirap dahil sa mga gawa ng nagkasala. Dinagdag nito gayunman, nilinaw ng korte na hindi lahat ng relasyon sa labas ng asawa ay may kaparusahan sa ilalim ng Section 5 o ng Anti-Bawsi Act. Sa mga traditional na pag-set up ng pamilya at na modernong mga kaayusan sa relasyon na may malay sa pahintulot sa mga asawa, sa mga mag-asawa, ang mga relasyon na labas ng kasal ay maaaring hindi magpataw ng mental o emosyonal na pagdurusa sa hindi parusahan bilang isang krimen sa ilalim ng batas, sabi nito. Alas 10:21 ng umaga. Samantala, delegasyon ng Italian Navy ibinahagi ang best practices sa PES. Ibinahagi ng isang Italian Navy Carrier Strike Group ang kanilang best practices sa Philippine Navy na ngayon ay nasa proseso na ng pagbuo ng kanilang naval aviation capabilities. Malugod na tinanggap ng Philippine Navy ang delegasyon ng Italia sa pangunguna ni Rear Admin Giancarlo Schiappina na sa kanilang pagbisita sa punong tanggapan ng Navy sa Maynila nitong Huwebes, ayon sa media release ng Philippine Navy nitong Biyernes. Ang Carrier Strike Group ay isang flexible naval force na maaaring gumana na sa mga nakakulong na tubig o sa bukas na karagatan, araw at gabi at sa lahat ng kondisyon ng panahon. Formal silang tinanggap ng Deputy Commander ng Naval Reserve Command na si Commodore Lemuel Martinez. Hayaan itong pasalamatan ko kayo sa malaking hospitality na ipinakita ng inyong Navy sa amin at sa pagkaibigan. Isang pribilehiyo ang makapunta dito, sabi ni Schiappina, na siya ring commander ng Fleet Air Arm ng Italian Navy. Dumating sa Maynila ang Italian Carrier Strike Group na binubuo ng aircraft carrier na Cobcar at ang escorting frigate nito na si H. Alpino para sa goodwill visit noong September 2, bahagi ng misyon ng mga bisita ang pagpapakita ng kultura, tradisyon, teknolohiya at pananaliksik ng Italyano sa pamagitan ng best practice sharing ng Philippine Navy. Laging kasiyahan para sa Philippine Navy na mag-host ng iba pang mga katulad na hukbong dagat at iba pang katulad ng armadong persa na narito para sa isang pagbisita. Inaasahan namin ang inyong muling pagbisita at ang aming magiging kooperasyon sa Italian Navy, sabi ni Spartini sa mga panauhin. Sa pamagitan ng pagbisita ng Italian Navy, muling ipinagtitibay ng Philippine Navy ang papel nito bilang makabago at muli capable force sa handang makipagtulungan sa mga international partners
Samantala, malugod ding tinatanggap ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Poland Minister of Foreign Affairs na si Minister Radoslaw Sikorski sa himpilan ng DND sa Aguinaldo, Quezon City. Noong September 4, layunin ng pagbisita ito na tatalakayin ang mga potensyal na hakbangin upang isulong ang bilateral defense relation ng dalawang bansa. Kasunod ng ika-50 anibersaryo ng pagtatatag ng relasyong diplomatiko ng Pilipinas at Poland noong 2023. Binigyan diin ni Secretary Teodoro ang mga common values at shared sentiments ng dalawang bansa tungo sa pagtataguyod ng isang international order na nagbabatay sa mga patakaran. Pahayag ng DND na itong Biyernes bilang tugon, binigyan diin ni Sikorski ang interes ng Poland na makipagtulungan sa mga katulad na bansa tulad ng Pilipinas sa larangan ng depensa. Itinampok ng opisyal ng Poland ang paglipat ng Poland sa pagbibigay prioridad sa paggastos ng pambansang depensa nito sa na mga 0.3 hanggang 0.47% ng gross domestic product ng bansa. Dahil sa malaking progreso ng bilateral defense relation ng Pilipinas at Poland, partikular ang paghahatid ng unang batch ng $701 Black Hawks combat utility helicopters na nagpapataas ang kapasidad ng operasyon ng Philippine Air Force. Ginalugan ng dalawang opisyal ang mga prospect ng operasyon dalampas sa pagkuha, kabilang dito ang mga palitan ng impormasyon at mga eksperto sa paglaban sa disinformation, muusbong at nakakagambala na teknolohiya, hybrid warfare at cybersecurity. Ampap na nakakuha ng isang paunang 16 Black Hawk helicopter mula sa Poland noong 2020 na inihatid mula 2020 hanggang 2021. Nagtapos ang pulong na muling pinagtibay ng dalawang partido ang kanilang pangako na palalimin ang kooperasyon pandepensa sa pamagitan ng 2013 Memorandum of Understanding hinggil sa pag-unlad ng bilateral na relasyon sa depensa at pagsisikap tungo sa mas maraming interaksyon sa pagsusulong ng kolaborasyon pandepensa para sa kapwa kapakinabangan ng Pilipinas at Poland, dagdag ng DND. Ang oras ganap na alas 10:27 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, muling iginiit ng Department of Justice nitong Sabado na hindi maaaring maging state witness ang DOJ. Round 1. Ready, go! Muling iginiit ng Department of Justice itong Sabado na hindi maaaring maging state witness ang dismissed Banban Tarlac Mayor na si Alice Guo kahit sa ngayon naninindigan si Assistant Secretary Meco Calabano na sa naunang posisyon ni DOJ Secretary Crispin Remulla na unreliable si Guo na maging state witness dahil siya pa rin ang pinaka-guilty base sa isinagawang investigasyon kaugnay ng illegal na Philippine offshore gaming operators. Gayunman, sinabi ni Calabano na hindi nila isinasara ang posibilidad na itap siya bilang state witness sakaling mas maraming high-level individuals ang maiugnay sa investigasyon. If, for example, may nakita tayo na mas malaking tao dito sa investigasyon, di na magiging most guilty si dating Mayor Alice Guo. During the Saturday News Forum in Quezon City,
As of right now, sa ating alam dahil sa lumalabas na investigasyon, siya pa rin ang tumatayo bilang pinaka-guilty tapos disqualifying siya para maging state witness. Ang isa pang kadahilanan upang maging isang saksi ng Estado ay kung handa siguro na i-drop ang mga pangalan ng mas malaking mga taong kasangkot. Ito ay sumasailalim pa rin sa investigasyon na isinasagawa natin at depende rin sa kahandaan ni dating Alkalde Alice Guo na makipagtulungan sa mga tagapagpatupad ng batas at sa mga autoridad dagdag niya. Si Guo ay naharap sa ilang mga kaso na harap sa mga lokal na hukuman kabilang ang trafficking in persons, money laundering at graft. Nagsampa rin ang kasong tax evasion ang Bureau of Internal Revenue laban sa dismissed mayor dahil sa hindi umano nito pagbabayad ng 500,000 pisong capital gain at documentary stamp taxes sa umano'y pagbebenta ng kanyang share sa Biopulan Development Incorporated, ang proper development na may-ari ng lupa kung saan naroon ang mga sinasabing illegal hubs. Isang praise order ang inilabas ng Court of Appeals laban sa mga ari-arian ni Guo na ng kanyang mga kasusyo na sa negosyo. Nahaharap din siya sa kaso sa Commission on Election dahil sa misrepresentation matapos madula sa Pilipinas noong Hulyo at umano'y naglakbay sa Singapore, Malaysia at Indonesia. Nahuli si Guo sa Jakarta noong September 3 na kinuha ng mga opisyal ng Pilipinas noong September 5 at dumating sa bansa pasado ating gabi noong September 6 sa pamamagitan ng isang pribadong eroplano. Kasalukuyan siya nakakulong sa Custodial Center ng Philippine National Police sa Camkrami, Quezon City dahil sa mababang hukuman ng Tarlac kung saan isinampa ang kasong graft laban sa kanya. Napaharap siya sa patuloy na investigasyon ng Senado sa mga pugo noong Lunes. Samantala, iminungkahi naman ni Interior Secretary Benor Abalos na naturang purom ang pagproseso sa mga travel protocol sa pamamagitan ng hangin at dagat. Ayon kay Abalos, na unawaan niya kung paano tumakas sa bansa ang dating alkalde at mga kasama nito. Curious din talaga ako dahil sabi ko nga dalawa by air of by sea, so whether it is we should always review the protocols that we have right now, lalo na sa dagat, sabi ni Abalos. Ang kaso ni Guo, dagdag niya, ay katulad ng isa sa maraming kaso na kinasangkutan ng mga kriminal paglabas sa bansa nang hindi napansin. Alas 10:32 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotic. Ito ay sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotic. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Oyang Chaplain, very Pasado Patrol 13, standby. Report. Kayo ay nakikinig dito sa KBS RMM News TV, Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps.
Security ng PNP tinakda para sa Go Transport mula Krami patungong Senado. Round 1. Lady, go! Iniyak ng Philippine National Police na ligtas nilang maihatid ang dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go mula Krami sa Quezon City patungo sa Senado sa Pasay City ngayong Lunes. Pagpapatuloy ni Go ang pagharap bago ang patuloy na investigasyon sa mga illegal na Philippine offshore gaming operators. Sinabi ni PNP spokesperson Colonel Jen Pardo Linggo na nakipag-coordinate na sila sa Senate Sergeant at Arms buong Biyernes matapos payagan ng Tarlac Regional Trial Court Branch 109 si Go na dumalo sa pagdinig ayon sa kahilingan ni Senador Risa Hontiveros. Ang security convoy ay umalis sa PNP Custodial Center sa ganap na alas 8 ng umaga ayon kay Pardo. Nakasuot ng bulletproof vest at handcuffed si Go ngunit maaaring tanggalin ito sa aktwal na pagdinig kung pumayag ang Senado. Siya ay sinakay sa isang secured car na may mga babaeng pulis. Nagkakaroon din na ang mga miyembro ng SWAT, Weapon and Tactics Team na magiging bahagi ng convoy will be handcuffs during the transportation, payag ni Pardo sa isang panayam sa radyo. Kailangan nating isaalang-alang ang sinabi niya na nakakatanggap siya ng death threats kaya tulad ng sino mga individual na may banta sa buhay, kailangan nating seryosuhin ito. Dagdag pa ni Fajardo, si Go ay nahaharap sa mga kasong human trafficking, money laundering at graft. Matapos ang mga naunang testimonya ng Senado, hindi niya naiwan ang mga sumusunod na nakalabas ng bansa nang hindi natuklasan noong Hulyo. Umiiwas din sa Immigration Lockout Bulletin Order ang magkapatid na Sheila at Wesley at hinihilalang Ugo Incorporator na si Cassandra Ong. Naglakbay umano siya sa Malaysia at Singapore bago siya naaresto sa Indonesia noong September 3. Una nang pinauwi sina Sheila Go at Ong noong August 22. Matapos ding mahuli ang sa Indonesian ayon kay Pardo, komportableng nakatulong si Go matapos ang kanyang pagdating noong September 6 sa detention na cell na dating inaakupahan ni ex-Senador at Justice Secretary Laila De Lima. Na-clear na sa lahat ng kasong may kinalaman sa droga, mayroon itong isang comfortrom at electric fan. Tinanong ko siya kung nakapaghinga na ba siya ng maayos after all the procedures na pinagdaanan niya. Personal niyang sinabi sa akin na nakatulog siya at okay lang siya, saad ni Pardo. Noong 2022, si De Lima ay hinustage sa loob ng custodial center ng isa sa 3 miyembro ng Abu Sayyaf na nagtangkang tumakas. Nakaligtas si De Lima sa hostage taking habang napatay naman ang 3 turista. Iniyak ni Pardo na hindi na mauulit ang mga ito dahil mas mahigpit na security measures ang kanilang itatinayo. Siya lang ang tao sa building at malayo ito sa ibang detention facilities, lalo na sa detention cells ng male inmates. May mga pulis na nakadistino doon at may mga pulis din na nagmamasid sa mga watchtower 24 hours, sabi niya. Yan ang kabuang mga balita mula sa bulwagan ng balitaan. Mula pa rin dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright mga kababayan, dumating na po ang oras upang pansamantala tayo ay maghiwa-hiwalay at mulit-muli antabayanan ninyo ang ating palatuntunan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga nakasubaybay at nakinig sa araw na ito. Asahan po ninyo sa araw ng bukas, ganap na 8 ng umaga ay muling magbabalik ang inyong kuyang sa ating palatuntunang gabay at patnubay.
At syempre sa ating po mga kasado patroller, wala pong kontak sa inyong mga ano at sabi nga po ay talagang medyo sa araw na lang bukas kayo bumawi at sabi nga po ay talagang medyo may kaunting problema po ang ating linya bilang sa ating mga kasado patroller. Sabi nga po ay mahina yung kanilang signal, mahina yung kanilang yung kanilang effort doon sa kanilang kilalagyan. Kaya sana naman po pa sa araw ng bukas ay alright already. Anyway, maraming salamat po. Isang mapagpalang umaga, Luzon, Visayas sa Mindanao sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. At syempre, lubos po ang ating pasasalamat. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Maraming salamat po sa inyong paggabay at pagsubaybay. Sumigit kumulang ang 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating himpilan ng responsabling mga mamamahayag. At syempre sa pangalan po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. Ako naman po ang inyong abang lingkod, ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco, ang Mindorinyong Midnight Boy. Mulit-muli ay magbabalik sa araw ng bukas upang muli niyong makasama at makapiling sa ating balitaan. Ako po ay pansamantala nagpapaalam sa inyong lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumika. Adios, mabalos, amigos. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.